you praise. Everybody say hallelujah. We give you praise. We give you praise. We give you praise. For you are good in us, oh God. You never stop doing good things to every one of us. Your love is new every morning. We give you praise. Hallelujah. Ipataas na to ang ngalan sa Ginoo. Come on, let's give Him some more. We give you praise, for you alone deserve the worship. Receive all of this, oh God. We welcome you, Holy Spirit. You are most welcome in this place. And we make some noise, a glorious noise of worship before you, God. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Daghang salamat, Ginoo. Daghan kayo salamat, oh God, sa pagkamaayo mo. Ikaw ang Diyos, ang ngayang iisa, ang ngayang simbahon, ang ngayang gayod sa tanan namong mga pag-awit. Salamat, Ginoo. Your love endures forever, and your mercy never comes to an end. Salamat, Ginoo, kay ang imong gugma bag-o sa matag adlaw. Pag ang imong kaluoy, wala gayud kani kahupayan, O God, sa kanunay. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba ang aming mga puso. Nagpapakumbaba ang aming mga buhay. Luubin mo po kami at gawin mo pong banal na tahanan ang aming mga puso ngayon. Kami ay dumudulog sa iyo. Kami ay lumalapit sa iyo. Salamat po na gagawin mong banal ang aming mga puso ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. Lumin mo ang buhay ko'y banal mong tahanan. Ang lugar ng iyong wagas na kasintahan. Kaluyan ang walang hanggang mga mapurit na samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo,
kalangitan. And let us sing. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pagurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon. Let us sing it one more time. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y wagas na pagsinta. Maghari ka, O Diyos, ngayon. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y. Ito ang aming dalangin, O God. Kini ang among ginpong pangandoy, O Ginoo, nga mahimo kaming balaan, O God, sa imong atubangan. Aron Ginoo ang among mga pagdangig mahimo usab, Ginoo, nga madawat, O God, diha sa imong gingharian. Let all the worship of your people, O God, will become a sweet aroma of worship before you, Lord. Maghari ka, Panginoon, ngayon at kailanman. Loobin mo kami. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at maghari ka, Panginoon, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Magharian mo ang aming mga puso, Panginoon, ngayon. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang kusog na pakpak para sa atong buhay ka, Diyos. Daigon ka sa walay katapusan. Daigon ka sa walay katapusan, O Diyos. Itaas ang kamay. Ipalakpak natin ng sabay-sabay. At sumigaw tayo ng pagpupuri. Padayon kami nga daigon ka. Tungod karon ang adlaw sa pagmaya. Sa kagawasan nga nadawat na mo gikan kanimo, Diyos. Busa karon maglipay kami tungod kay maayo ka. Ang imong gibuhat sa cross, Ginoo, dili kani siya namo makalimtan. Magmaya kami tungod sa imong pagkamaayo. Come on, let's dance together. And let us clap our hands. Itaas natin ang ating mga kamay. Ipalakpak natin. Come on, everybody, let's clap. Come on, let's sing together. Adlaw karon. Adlaw karon sa pagmaya. Sa kagawasan ta. Woo! Ang pagdaong ni Kristo. Kanato nagtubod. Come on, sing out. Adlaw sa pagmaya. Sa kagawasan ta kang Hesus. Gawas nung ta karon. Sing. Gawas nung ta sa balatian. Gawas nung sa sala. Gawas nung ta sa kalisod. Sa ngalan ni Jesus. Shout it loud. Come on. Adlaw sa pagmaya. Sa kagawasan ta kang Hesus. Let's sing it one more time. Amen. Adlaw karon sa pagmaya. Woo! Sa kagawasan ta. Ang pagdaong ni Kristo. Kanato nagtubos. Sit down. Adlaw sa pagmaya. Sa kagawasan ta kang. Ang tanang gawas ko sa balatian. Let us sing. Gawas ko ta sa balatian. Woo! Gawas ko sa
adlaw karon sa pagmaya. Sa kagawasan taigsoon ang pagtaong ni Kristo kanato nagtubo. Shout it loud! Sa kagawasan ta kang Jesus, gawas nun ta sa balatian, gawas nun ta sa balatian. Gawas nun sa bala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Adlaw sa pagmaya, come on! Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Adlaw sa pagmaya, adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Jesus. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Hindi ako mangangamba, hindi ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Hindi ako malulungkot, hindi ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Come on, dumaan man tayo dito. At dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. At dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Let's say it one more time. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Let's say it one more time. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, hindi ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Come on, let's say dumaan man tayo. At dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Say dumaan man tayo dito. At dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Amen! Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin. Isa pala say dumaan man tayo dito. Dumaan man ako sa ilog, di ako. Come on, shout it out. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Amen! Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Amen! Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen! Palakpak! Palakpak! Ikaw ang among kauban, Ginoo. Busa wala kami angay kakadlong kanugan. Basta naalang ka, wala kami angay kabalak ano, Diyos. Hallelujah! We give you praise. Come on, sumigaw tayo ng pagpupuri. Sumigaw tayo ng mga pagpupuri sa Panginoon. Maayo ka! Woohoo! Ato isinggit ang singgit sa kadaugan. Ang singgit sa kagawasan. Hallelujah! 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 In the name of Jesus Christ, you are worthy to be praised, O Lord. You are worthy to be praised, O God. You are so good to us. Pagka maayo mo, Ginoo. Amen. Wala ka na usab. Wala ka na usab, O God. Ikaw nga nagpasalig, nga dili mo kami biyaan, nga dili mo kami talikdan, imo ka nang gibuhat hangtod karon, Ginoo. Busa mapasalamato ng among kasing-kasing kay matinud-anon ka sa imong saad kanamo.
Ang imong salo, Dios, managhatag ka na mong paglaom. Nga sa tanang butang, o God, niya amoy kinahanglan, wala ka gayod, nagkulang, o God, ka na mo. Imong ginahatag, Ginoo, ang mga pangandoy sa among kasing-kasing. Ginatubag ni mo, Dios, ang among mga pag-ampo. Ikaw nagapaminaw, O God, sa among mga pangamuyo. Musa salamat kay Ginoo. Nga diha kanimo, kabaton kami kapahuwayan. Kabaton kami tinuod na kalipay. Kabaton kami, Ginoo, o kalipay nga dili kayo mahatag sa kalibutan. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang buhay ko. Na kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw lang ang aking kasama, ako'y magiging panatag na. Salamat at hindi ka nagkulang, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus.
to the Lord. Atong simbahon ang atong Ginoo. Sa diyang giisa nato ang atong mga kamot. Let us sing and continually worship. A continuous worship to our God. Salamat Panginoon kay ikaw ang Diyos na wala gayon nagkulang. O pagbuhat sa mga butang nga amo ang mga gikinahanglan. Ikaw ang Diyos na maayo gayon. Salamat Ginoo sa kagawasan. Salamat o Diyos bisan pa man sa among mga nadawatan. Diha kanimo maayo ka, maayo ka. Ikaw ang Diyos na mahigugmaon. Ikaw ang Diyos na mahigugmaon ug mahigugmaon sa tanan. Pagkasimbahan ka, pagkasimbahan ka, pagkasimbahan ka. Oh Diyos na labing balaan. Daghang salamat o Diyos. We are not just singing for the sake of singing, dear God. Wala mi nag-isa sa among mga kamot for the sake nga gisugo mi kay giisa ni siya. Karong tak na Ginoo. Amo gayud ikaw tagaan sa tiunay nga pagsimba. Come on, let us sing. Nagsugod na ang atong mga kaigsuunan na nagsing, na nag-awit sa Ginoo. And today, ang tanan nga na igininhawa, daigo ng atong Ginoo. Let us sing to the Lord. Let us sing our praises. Ang tanan mubukas sa baba, pasidunggan nato ang atong Dios. Awitan nato siya o sang gibuhat niya kanato, atong ginumduman ang mga butang. Come on, everybody worship. Let us worship. Let's give Him the worship that He deserves. Thank you, Lord. Mas mulabaw ang among pagdayeg sa among mga baba, Ginoo, kaysa sa mga tugtog sa instrumento dinhi sa taas, dear God. Gamiton gayud namo ang among pusog, ang kini nga oportunidad, O God, na daygon ka. Na bisan pag walay mo tugtog sa amua, Ginoo, we can be able to sing and worship you. Because we believe, Lord, that your Holy Spirit is here. And you inhabit in the praises of your people. Nagpuyo ka, Ginoo, sa panagdaig sa imong katawhan. Usa kami magdayeg kanimo. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lang ang dayeg, ikaw Diyos. Ang ngayon kang pasalamatan. Pasidunggan ka. Ikaw ang angayan. Walay makumbarad. Ikaw ang angayan. Simbahon ka. Sa mga butang na ibuhat mo. Dili gayud kami makalimot ni ini. Ang tanang gininhawa mo dahil kanimo. Ang tanan o Diyos magadayig kanimo. Ang imong katawan o Diyos magasimba. Ikaw o Diyos ang alayang tagasimbaho. Ikaw lang ipatoy hakaw gayon. Ipatoy hakaw gayon. Ang mga pag-awin, ang mga tingog sa katawan mo. Ang iyang kang daygon. Ikaw, Diyos, ang angayan o God na awitan. Magkasimbahon ka. Awitan ka, O Diyos.
Salamat Ginoo kay kanimo nakabaton kami og kaluwasan o Dios. Nakabaton kami kagawasan o God sa sala. Kagawasan Ginoo sa kapobrehon. Kagawasan o God sa tanang mga gapos. Usa pasalamatan ka. Kay maayo ka ka Dios. Kay maayo ka sa kanunay. Salamat Ginoo sa imong hamili nga dugo nga imo gayon. Gished o God, giula Ginoo dinhi sa cross. Kami nga imong katawhan, pagkadaygon ka, pagkasimbahon ka. Kami magpasalamat Ginoo. Kami magpasalamat o Dios. Kay maayo ka, kay maayo ka. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat Ginoo sa kibuhat mo. Salamat o God sa kalipay nga naangkon namo God. Salamat Ginoo sa kagawasan nga dagaya gayon para kanamong tanan. Pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Come on, atong gusto lang atong pagpakpak diha sa Ginoo. Basta para sa Ginoo. Kusugon gayon nato. Siyang angayan nga mudawat diining tanan. Salamat, come on, let's give Him more. Let's give Him more. And let us shout, Hallelujah! Come on, shout, Hallelujah! Everybody shout, Hallelujah! Woohoo! Woohoo! Thank you, dear God. Thank you, Lord. Dawata Ginoo ang among mga pagdaig. Dawata Ginoo ang among mga pagpasalamat. Dawata Ginoo ang pagsimba sa imong matawhan. Sa pangalan namang ni Jesus, ang tanan mo ingon. Amen. Isa mo yun na kusog na pakpak para sa atong Ginoo. Daygon ka, hallelujah. We give you all the praise. In Jesus' name. Amen. Amen! Dili ko ang amo mga pagbugyaw, pagpakpak, pagpasalamat yan ha kanimo o Diyos. Kung ikumpara ang imong gihimo anhi ka namo, Lord, ang imong paghinag mo sa mga pagkinahanglan, sa imong pagprotekta ka namo Ginoo sa matag adlaw, sa kinabuhi mismo nga imong gihatag anhi ka namo. Words are not enough, Father God, to say everything that you have done to us. But right now, Lord, wala nilaing mahimo. Gawas pasalamatan ka. Pasalamatan ka. Pasalamatan ka. Himayaon ka. Sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat sa cross, Ginoo. Salamat sa imong kamatayon sa cross. Salamat, Ginoo, sa imong dakong kayo nga gugma. Tungkol niya, nakaroon buhim na kami. Nakmalipayon kami. O pagmausuwagon kami. Kay saan pa nimo, Ginoo, kami nga mga doon mag-aalaga ka na kanimo. Imong andaman ng nindot ka kaumangon. Nindot, Ginoo, nga kay nabuhit tungkol kay ikaw man ng Diyos. Nga among gialagaran. Receive the praises of your people. This clap offering that we offer to you this morning. This is for you alone, Father God. Receive it all. Receive it all. In Jesus' name. Atong iisa atong mga kamot eh. Atong duha kamot atong iisa. Pag nga atong ibutang sa atong ulo. Atong ino atong ulo, maminaw ka. Ingna siya niya dawata. Ang pulong sa Ginoo. Kay nindot ang iyahang ipadayag kanimo karon. Ibutang imong kamot sa imong dughan. Inakasing-kasing ko. Higugmaa ang Ginoo. Sa tibuok nimo kasing-kasing, sa tibuok nimo hunahuna,
og sa tibuok nimong kinabuhi. Ingnay mong silingan, ayon lang siya ikapa, ilihan sa imong ana lang ba? Kanang ana lang i-stretch lang imong kamot sa iyaha. Ikaw igsoon na inindot nga plano si Lord sa imong kinabuhi. Busa karong kabuntagon, dawata, tuohi, kay nagtuo ko karon ang imong breakthrough. In Jesus' name. Amen. Atong palakpakan si Lord. Sige, manglingkod tang tanan, dili kita, lami pag yun ta kayo idayig, no? Kay lami kayang move sa spirit, pero itong kinatay mga buluhaton pa this morning, maglimit gyud ta, pero balik mo sa inyong simbahan, i-share ninyo ang inyong mga nadawatan dinhi, ang kalayo, nga gihatag o gipatilaw ni Lord, ang focus, nga gihatag sa Ginoo, pinagisaliok sa Espiritu Santo, ug ang kagawasan nga atong nadawatan, tungod kay ang Ginoo, nagbag-o naman ka natong tanan. Amen? So karong kabuntagon ang ako ang tahas mo ang pag-abi-abi kanatong tanan. Akong mong i-welcome sa PCCC home. Actually naana ako kay dili mo ta ng mga taga dinhi at mga PCCians. Actually this is our encounter batch 52. Onya encounter batch 52 we have I think 36. Dili ko sure kay supposed to be 140 siya something pero na mga physical nga mga rason ang uban naguli sila mo gid silang gi-release mo tong niabot na ta mga 130 something nga pang ingon sa secretary 132 tama ba ko? So gusto ko i-welcome unang ato mga delegado nga 132 encounter batch 52. Please stand up. Hindog ta tanan mga encounter delegates. Atong palakpakan ang ato mga kaigsuonan. Adlaw, may special kayo sa ilaha. Nabulo ko, wala na sila nagmahay, nga miyanhi sila. Napag-ibuhato ng Ginoo sa ilahang todo niyang hapon. Welcome, encounter delegates. Please sit down. Ako pong i-welcome mga PCCian brothers and sisters out there. So, kaway-kaway naman kayo dyan. Natawon sila sa likod. Sakripisyo sila sa likod sa kakamog din ang gitagaan sa front seats. And also, gusto ko i-welcome ato makaigsuunan nga nakaroon sa ilang mga panimalay, naglantaw, nag-look forward aning ato ang live stream. Welcome everyone. Ya ato makaigsuunan nga nasa gawas karon nagapaminaw usab ato ang daughter church sa Vietnam. Si Pastora Bobot Gatchalian, no? Kanang nagapaminaw gyud siya kanunay ani ang gina-encourage ang mga kaubanan sa VFCC nga magsimba gyud uban nato nya ato makaigsuon gikan sa Bahamas, sa Japan, sa Cambodia, Thailand, international to nga mga friends nga look forward and welcome as well. And also akong gusto i-welcome ang atong mga kaigsuonan usab nga karon na lang sa ilahang mga balay siguro pero gusto gyud kay sila moanhi kung ailang mugdaghan og ani sa simbahan kay mangguot gyud ta nya atong ma-violate ang protocols nga gi-set up sa government. So nalimitahan gyud ta karon but anyway I believe unsay buhaton ni Lord sa atong taliwala karon the same nga buhaton sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Amen. So karon kabuntagong salamat kay sa inyong presensya. Nagtuo ko nga daghan kay buhaton si Lord kanako. Usa tagaan akong taas ug dako nga panahon ang atong vision keeper. Manindog gud kitang tanan, agad respeto nato sa Ginoo nga naa sa atong taliwala karon. And also to welcome our vision keeper this morning, Pastor Dean Cordovi. Sugyod kayo nga palakpak para sa atong Ginoo. Come on! Pakpak sa mga tao, laging panalanginan sa Diyos. Amen! Pakpak sa tao nga nagatuo, kapautwagon siya sa Ginoo. Come on! Woohoo! Hallelujah! Natong mga nagdakdong anunay sakyanan karong tuiga. Amen! Natong nagdakdong nga ma-promote ka. Woo! Hallelujah! Lord. Thank you, Jesus. Come on. Napulo ka segundos. Hallelujah.
5, 4, 3, 2, kusog pa yun yung balakpak sa Ginoo. Amen! 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 Kining tanan namo nga pagpakpak Ginoo. Alang sa paghimaya kanimo. Tungod kay wala may laing mahatag kanimo Ginoo gawas sa among pagpasalamat. Ang tanang butang imo, ang tibok kalibutan imo, lakip kami imo. Walay amo niining kinabuhi. Gawas lamang kung among ablihan ang among kasing-kasing ug pasalamatan ka kana ra gyud ang gikan sa amoa. Mao nga kung dunay usa ka butang Ginoo nga di gyud mi kinahanglan mawad-an ang kasing-kasing nga malipayon ug mapasalamaton sa kanunay diha kanimo. Salamat o Dios sa tanang nindot nga mga butang gihimo nimo sa among kinabuhi. Labi na sa mga encounter delegates nga niya karon, batch 52. Wow! Pagkadaghan sa mga tao. Ngay mong gitandog, gitawag, gipanalanginan Ginoo for a very special reason. And so Lord, we ask the God that you will speak to us. The reason why you allow us to experience these things in life in order for us to move forward and do what you want to be done upon us, upon our home, upon our businesses, our jobs, our farm, our networks, our Simbalay, our open cell, and everything in our lives. And we thank you, dear God, that you have promised that you will be with us even to the end of the ages. And so, dear God, we just celebrate today your goodness and allow you to move once again. Let the power of your Spirit, dear God, break inside our hearts. Allow us, Lord, to be a vessel, to be a container of your glory, your power, your majesty, so that the very purpose of your calling upon our lives will be consumed, will be done for your glory and for your glory alone. So Lord, today, we ask you to speak to us once again. And we promise, Lord, that we will open our heart and allow you to put your words deep inside our hearts so that we will never remain the same, but we will increase. We will become stronger. We will grow mature so that everyone will bear fruit, the fruit that is pleasing to you. So today, dear Lord, we thank you for everyone that are here today, every physicians that are here today, even those who are on the internet looking at us today. We pray to God that as you move in our hearts today, touch their hearts as well, so that all your people will receive, Lord. Even those people who are following this broadcast, Lord, touch them, equip them, strengthen them, so that in this end time, Lord, we can still bear fruit, even in season or out of season. So Lord, thank you for your goodness. And today, we ask for your precious blood to cover this place so that we will enjoy your presence as we continue listening to your word. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat, musicians. Salamat sa inyong tanan. Salamat sa itong mga committees.
Sige, manglingkod ta mga igsoon, uban sa kalipay sa Ginoo. Salamat sa atong mga committees nga naga-function, atong GRS, atong marshals, security nato, no? Nagaplastar sa atong gawas. To see to it nga ang atong protocol mapatigayon gyud siya, matuman gyud siya. Salamat sa atong kusina nga walay puas nagalagad, nagaluto og mga lamian nga pagkaon aron ang mga delegado mabusog, no? Salamat sa Anli Rice. Naabay Anli Rice. Og salamat labaw sa tanan sa grasya ug kaluoy sa atong Ginoo nga padayon naga-sustainer kanato aron hangtod karon makahimo ta sa pagpadayon sa pag-alagad kaniya. And may the Lord bless us today as we listen to His Word. I would like to share to you our mission. Labi na kayo uban kanato mga encounter delegates. I want to share to you the reason why God has chosen you to be in this place today. So I will share to you the reason why. And this is mission. Kita namin on mission. And what is our mission? Reconciliation. Okay? I will read to you the verse. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 and verse 18. New Living Translation. Ingon dinhi, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and the new life has begun. Verse 18. And all of this is a gift from God, who brought us back to Himself. Hallelujah. Through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. So verse 17 is what the Lord doing upon our lives. And verse 18 is the reason why He is doing so many great things upon us. Okay? So, today is a very special gathering that we have. And we need to understand, every time we gather together, God is always in the business of blessing us. God is always in the business of changing us. Every time we gather together, God is always doing something good to every one of us. Because in His heart is the reason to use us as a person that will bridge a reconciliation of other people to Him. And that's our mission. Are you following? So I want you to understand that Christianity is not a religion of information, but rather a living relationship with Christ that results transformation. You get that? Ang pagka-Kristyano, dili ni siya relihiyon para igo lang ta makakaton. Kundili, usa kini kabuhi nga pagpakigrelasyon sa atong Ginoong Hesus nga mo resulta og kausaban. Mao na nga usa ka tawo nga nahiusa kang Kristo, ingon pa niya sa verse 17. Ang usa ka tawo nga nahiusa kang Kristo, mahimo siyang bag-ong binuhat. Mo na kung dunay usa ka butang nga di nako tuuhan kanang tawo nga di mausab kung siya mahiusa sa Ginoo. Kay ng Bible, therefore, if any man be in Christ,
He is a new creation. It means that being with the Lord Jesus Christ means transformation of our lives. Muna pa makita ang Kristiyano nga di mausab. Ang pangutana na nausaban na siya sa Ginoo. Kayo ng Bible, pag ang tao mausas sa Ginoo, mausab ang iyang kinabuhi. Hallelujah. So transformation is not about the clothes you wear. It is not about your shoes. It is not about the accessories you have every Sunday, or the hairstyle, or the kilay you have. It's not about that. But it's about the heart. Many Christians, ang iyang ginapaningkamutan, ang gusto niyang ipasundayag sa katawhan, ang gawas doon nga kahimtang. Dili na interesting sa Ginoo. Ang Dios interesado, dili sa atong aksesoris, dili sa atong kilay, sa atong kasing-kasing. Because that is what Christianity is all about. Transformation. Amen? So, it is not the exterior part, but the interior part of our being. Amen? Kung doon na may kinahanglan mausab, dili ang gawas, kung dili ang naa sa sod, kay kana ang interest ni Lord. Amen? Nainomdom ko atong story, may tungod atong usa ka babae nga idarana, medyo nana siya ID nga senior citizen. Usa ka adlaw nagsakit siya. Sakit nga murag mo out na ang iyang ginhawa. So tuwa siya sa ospital na admit. Unya dito sa ospital, galagubo na ang iyang dughan sa iyang kahimtang. Medyo ginakulbaan na siya. Unya, nakapangutan na siya, Ginoo, mauna ba ni ang akong katapusan? Ginoo, diri na balangyod ko kutob? Mauna niya pangutana, hangtod nakatulog siya. Sayang damgo, nakigsulti ang Ginoo sa iya, ha? Ingon na Ginoo, no. Dili nimo ay katapusan nimo. I will add your life 15 years more. 15 pa katuig, idugang nako sa imo. Ingon si Lord, nakamata siya sa iyang kakurat. Kay para sa iya, ha, prisko kaayo nga nakita niya si Lord sa iyang damgo, nga nagkanayon, dugangan ko pa og 15 katuig ang imong edad. Sa iyang kalipay, nakalimot siya nga nasa gibati. Kaya sa hide, kanang mga ginabati nato, nagsugod na sa utok. Pag ginahuna-una na to kanunay, mauna na. So, sa iyang kalipay, nga nag-ingon ng ginudugangan sa 15 katuig, na ulpot siya sa iyang katri, nga mura sa gi-injeksyonan o unsang klaseng injeksyon nga, nawa ang tanan niyang kabugat ng gibate sa iyang lawas. Nitindog siya, unya, ingon siya, hala, kung mao Lord, nga dugangan ko ni mo 15 pa katuig. Nagtikam-tikam siya, in siya, karon, in siya, wow, nakaana siya. Pagbata niya, singgit siya guwaw. Unya, ingon din siya nga, kay 15 pa katuig, akong usbo ng akong postura. So, liko siya sa pikas kanto sa ospital. Dito siya sa doktor nga tig-adjust bitaw og figure sa lawas. So, gipakuha niya to mga excess nga mga baggage. Ang buttocks niya, daghan siyang adjustment, gihimo sa iyang lawas. Ang iyang kilay, gipaulbo niya gamay, gipaliko sa kilid. Bisag unsa na lang, ang iyang ilong, gipataliw-tiw ginyag maayo. Unya, daghang adjustment, halos
kumpletong adjustment sa iyang lawas, gipahimo niya. In siya, I will change my outlook. I want to look younger. Mautong, ni-submit siya og daghan kayong operation, daghang intervention sa iyang lawas. And after all those adjustment was finished, she looked at the mirror and she found out that she is looking 20 years more younger. Malipayag yun. Wow! Ang kaniya ay nga kasiksi niya, murag ni balik siya, murag ni bata siya, nga murag ni us-us siyang edad og 20 anyos. Perting sa kalipay niya nga nagtanaw siyang kaugalingon. Naguntol-untol siyang galakaw. Paggawa sa ospital, sa iyang kalipay. Hangtod sa iyang kalipay, wala siya kapansin, naabot siya kasada, bang! Gibanggaan siya truck. Di nalabay siya sa daplin. Nawa ay ang gininhawa. Unya, niatubang siya sa Ginoo. Ingon din siya, Ginoo, di ba ningon man ka? Nadugangan ko mo 15 ka tuig. Tinitanaw ang Ginoo sa iya. Hala, sorry, wala ko kaila sa imo ganiha. Istorya ra ni siya. Pero makatabang kini sa pagpasabot kanato that any lasting change is the work of God that always starts on the inside and not on the outside. Daghang tao nga ginauna na to pagwapa nga atong dagway. Pero ang batasan maulang gyapon, baho. And we need to understand na dili na mo interes sa Ginoo lagi ang gawas no nato nga kahimtan. Kundi ang atong sulod nga kinaiyahan. This is what God wants to be transformed. Amen. Now listen to this. When a person is in Christ, two main things happen. Number one, something new appears. Number two, something old disappears. Pag ang usa ka tao, mahiusa kang Kristo, dunay mga bag-ong butang nga mupatimaw. Apan ang daang mga butang mahanaw. Amen. Yes, God loves us so much the way we are. Gihigugma ta sa Ginoo sa atong pagkakita. But He does not want us, He does not want to leave us this way. Akong balikon. Tinuod, gihigugma kaayo ta sa Ginoo sa atong pagkakita. Pero dili gusto ang Dios nga pasagdan ka sa imong kahimtang. Gusto niya mahisama ta sa dagway sa iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus. Kung dunay usa ka butang nga gihandong pag-ayo sa atong magbubuhat, ang Dios sa kalangitan, nga ikaw ako mahisama sa iyang bugtong anak. Hallelujah. And to become like the Lord Jesus Christ, we need to do two things. Number one, we must decide to be transformed. Now understand that transformation is a product of a decision. Ngano nga tao dugay mausab? Desisyon na. So, for us to become like Christ, we need to decide first to be transformed.
Because change does not happen automatically. It is a result of being in Christ. Now take note of this. Being in Christ. Ang kausaban sa kinabuhi, ang kabaguhan sa kinabuhi, dili siya automatic. Kung naamay ni kalit og kausab, imposible na. Sa akong nasinatian, kasagaran, ang kausaban, proseso. Pero dili pud siya dugay kaayo. Tungod kay kausaban man gud, mag-agad sa imong desisyon. Meaning, if you always decide to be in Christ, then transformation will arise. If you always choose to be in Christ. That's why being in Christ is maintained by a choice. Being in Christ is required by a choice. Para mahimutag dikit kanunay sa atong Ginoo, kinahanglan ta magdesisyon kanunay. To be in Christ. Mo nang ingon ng John 15 verse 5. Si Jesus mismo nagsulti niini. Ingon siya, "Yes, I am the vine and you are the branches." Take note of this. Ingon siya, those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. Ang keyword din ingon niya, those who remain in me. Sila nga magpabilin kanako. This is telling us that apart from Christ, we are nothing. And we can do nothing. Pag kita mabulag sa Ginoo, wala ta. Zero. Munang wala tay mahimo nga maayo. That's why being in Christ is very important. Munang uban gaingon, kana bitong Christian nga word, pastor? Unsa man? Kanang Christian nga word, pag imong papaon ang Christ, ang mabilin I-E-N. Ang meaning di ana, I am nothing. Ana rin siya. Amo ba? Tama no? Christian. Pagwaon ng Christ, I am nothing. Muna yung buti pasabot ni Jesus din ni, that He's telling us that if you do not decide every day to be with me, it will jeopardize your transformation. Murag niingon si Jesus ba? Kung dili ka mo desisyon nga magdikit-dikit sa kuha, malangan ka. Malangan ang kausaban sa imong kinabuhi. Malangan ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Malangan ang imong pagkamabungahon. Mao na ingon siya, those who remain in me, and I in them, will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. That's why God's deep desire for us to become like Christ requires us to decide first to be transformed. Mao na nga, para mapahitabo ang pangandoy sa Ginoo nga may sama ta sa iyang bugtong anak, kinahanglan una, mo desisyon gyud ta. O kana nga desisyon, mo dikit-dikit gyud sa iya. Every day. Every day. That's why, ang transformation, pwede na siya mapaspas, pwede po malangan. Depende sa imong desisyon. Kay kada adlaw, ginabag-o ta sa Ginoo. The Lord is changing us every day. Every time we hear the word, every time we come to God, every time we worship Him, every time we clap our hands, every time we come closer to God,
is a time of transformation. Muna nga, ang imong akong kausaban mag-agad sa atong desisyon kung matag-adlaw mo desisyon tang muduot sa Ginoo. Muna kumukibra ang atong relasyon sa Ginoo kay daghang mga butang nagbabag kanato og sa Ginoo. Mo nang malangan ng kausaban nga gusto sa Dios ipahitabo sa atong kinabuhi. That's why we need to understand, if there is one thing that God really desires deep in His heart, is for us all to be transformed. Amen. But that transformation, to become like Christ, requires a decision to be transformed. Kaya rason manggod nga nung daghang mga tao, dili mabago, kay dili siya mo desisyon nga mabago. Mangita siya rason, inaani magkubrad. Inaana lagi ka. Bisag inaana ka, love ka ni Jesus. Pero dili gusto si Jesus, magpabilin ka ng inaana. Gusto ni Jesus, mapariha ka sa iya. Kaya kanang kinabuhi ang agibit-bit nimo, walay kalampusan nga manahadya. Ingon niya, apart from me, you are nothing and can do nothing. That's why being in Christ is very important. Amen. And it needs a daily decision. It needs a daily choice to be with Christ. Amen. So unsang kinahanglan para mayusa kanunay sa Ginoo, para musulta og kausaban, kinahanglan mo desisyon tang mausab. Ikadua, to decide to be conformed. Unang desisyon is to be transformed. Ikaduhang desisyon is to be conformed. To be conformed not to the world, but to the Word. So unang desisyon nga mabag-o ta, ikaduhang desisyon nga mapariha ta. Dili sa kalibutan, kundi sa mga pulong niya. When we read the Bible and meditate the Word of God, we soak ourselves, our minds and our hearts in the Word of God that will eventually renew our life. Are you following? Pag mo desisyon kita nga masuod nato, dili ang kalibutan, kundi ang mga pulong sa Dios. Kining maong mga pulong sa Ginoo, mao'y muusab sa atong kinabuhi. Kung atong ihumol ang atong huna-huna o kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo. Mao na nga, ang paghumol, sa may laing word, anang humol? Immerse. No? Sok. Mao na siya. Ang paghumol sa atong kasing-kasing o huna-huna sa pulong sa Ginoo, mahitabo kung kita naay panahon sa pagbasa o sa pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Naisgutan na nato ni last week, man hindi na ko kabalik pag-ayuan eh. But understand this, nganong mo resulta og kausaban kung ihumol nato ang atong una-una og kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo. Because every time we read the Word and meditate it, it will influence our mind, our brain. It will change the way we think. Pag ang pulong sa Ginoo, gihumol nato ang atong utok sa pulong sa Ginoo, kini nga panguna-una mausab, nga mo resulta og kausaban sa kinabuhi. Amen? Ngano? Tungod kay, kung mahumol na mangguta sa pulong sa Ginoo, magsugod na ta og huna-huna sa mga pulong sa Dios. Mao na nga kung ang imong huna-huna liraw pa, buti pa sabot, wala pa na mahumol.
pag ang imong hunahuna, ug ang akong hunahuna, ug ang atong kasing-kasing, mahumol kanunay sa pulong sa Ginoo, kining hunahuna, magsugod na siya pag hunahuna, sa hunahuna sa Dios. Kay ang pulong sa Dios, hunahuna na sa Dios. Ug kana nga panghunahuna nga iya sa Ginoo, nga mahimong ato, mo'y muganoy kanato, ngadto sa malampuson ug mabungahon nga kinabuhi. Kay dinhi sa kalibutan, walay laing pinaka-ideya nga atong gikinahanglan nga makatunan aron ta mahimong magmalampuson sa kinabuhi. And that is the Word of God. Hallelujah. Amen? And the moment we understand the truth of the Word of God, we will live continually the freedom that we receive from God. Ang atong kagawasan, ma-maintain siya. Ma-enjoy nato ang kagawasan nga atong naangkon. Kagawasan gikan sa pagkaginapos sa pagpakasala. Ma-enjoy nato ang kagawasan kung ang pulong sa Ginoo mahimo na natong hunahuna, mahimo na natong pagbati sa atong kinabuhi. And this decision helps us maintain being in Christ. So kung desidido ta nga magpausab sa Ginoo, unya desidido ta nga masuod sa pulong sa Ginoo, kini nga mga desisyon makatabang nato nga madikit kang Kristo, nga mo resulta og kausaban sa atong kinabuhi. Ang pangutana mao ni, Pastor Ding, why God reconcile us to Him? Nganong gipasig uli ta sa Ginoo? Sa iyaha. Verse 18. Balik ta sa to scripture. Iyon niya, and all this is a gift from God who brought us back to Himself through Christ. So pinagi kang Kristo, napasig-uli ta sa Dios. Yan siya ang naghimo anak nga lakang. Siya ang nargabyado. Siya pa ang naghimo og lakang aron kita mapagsig-uli sa iya. Sabi kayo ko, halaka si Lord. Power kayo. Kaysa ato ang level sa mga tao, pag kita'y margabyado, magdemanda sa pikas nga side, dapat kamo ang maningkamot. Kaya ako ang nargabyado. Ano bitaw? Unang-una nato nga kung kita'y malkansi, murag permiso ni siya para nato nga magdemand. Pero si Lord, siya'y nargabyado. Kay kita'y wala nagtuman sa iya. And yet, still, He do the move to reconcile us to Him by sending His Son on the cross of Calvary to die in our behalf. Muna kayo ko, power kay si Lord. Wala sa nagdemand sa ato og daghan. Gipakita niya, gipasundayag niya how it happened that each of us was reconciled to Him. So, nahiusat ta sa iya ha, nakabalik ta sa Ginoo tungod kay Kristo Jesus. Hallelujah. Kunyaingon ang Bible, verse 18, and all this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ. And, ingon niya din this is the reason. Sa diyang kireconcile ta sa Ginoo, kini ang rason. And God has given us this task. Kita tayo yung task. Shout it louder. God, after God reconciled us, after God has given us the gift of reconciliation through Jesus Christ, our Lord, God has given us this task of reconciling people to Him. So makita nato, the very reason why we are here, we experience the touch of God,
the forgiveness of God, the embrace of God, the mercy of God, the love of God. Why God has given us these things? For us to be reconciled to Him. Because He wants you and me to reconcile others to Him. And that's our task. That's our mission. Hallelujah. Doon ay pagtuon dito na hitabo sa Amerika. Ingon niya, sa Lifeway Research. Ang Lifeway Research, nag-ingon, nga ilang nadiskubrihan, that only 2% of people who regularly attend church services invite someone else. Ingon niya sa ilang study, sa Lifeway Research, ingon niya, ilang nadiskubrihan, nga 2% lang sa mga Kristiyano nga nasa simbahan, nagaimbita sa ubang mga tao nga manimba. Only 2% of Christian population ang ga-invite sa ubang mga tao para pod maggrasyahan sa Ginoo. Ana ang ingon sa ilang study. Ingon pa niya, this means that 98% of churchgoer never extend a single invitation throughout the year. So ingon sa ilang study, 2% lang ang gapangagda magsimba. Nagpasabot na 98% sa Kristiyano wala nag-aimbita. Maniguro lang sa giya. At og simbahan, 98%. O yayin mo pa din 7 out of 10 unchurched people have never been invited to church their entire life. Ingon sa survey, sa study, 7 sa 10 katao, wa gyud daw makasinati nga giimbitahan sila paingon sa simbahan. 7 sa 10 katao. Wah. Unya, ang sad pagyud kaayo mo ni siya. Ingon siya, but here's the really sad part. Ingon niya, 82% of the people outside of the church are likely to attend if someone will actually invite them. Nasunod ninyo ang study? This is a survey, facts this year, among Christians. 2% lang daw, matod nila, ang gapangagda ng mga lagad sa Ginoo. Buti pa sabot, 98% sa gadtog balik-balik simbahan, wala ga pangagda sa uban. Mapitaw na ang simba, murag magkambyo na lang ang naong sa mga manimbahay. Kay 30 anyos na sila-sila rin kakita. Muna makabalo na siya, unsay iyahang kinsay chismusa, kinsay libakira, kabalo na siya. Kay tungod sa ilang kadugay ng uban, wala gyoy nadugang sa ilaha. Kay ngunang survey, 98% sa mga Kristiyano, wala ga pangagda. Unya, ang kamatuoran, 7 sa 10 ka mga tao, nganong wala sila makaadtog simbahan, kay wala gyud sila makadungog og imbitasyon gikan sa mga nagbalik-balik sa simbahan. Yang pinakasad nga realidad, nga 82% nga wala nanimba, gusto sila manimba, wala lay nag-imbita. This is the reason why God restores our relationship with Him through Christ so that we can help other people to be restored to Him.
Girestore ta ni Lord. Para ikaw ako, mag-restore sa uban, ngadto sa iya. Amen? God reconciled us to Him so we can help other people to be reconciled to Him. The change that God has done in us gives us something to share, something to tell other people about Him. Ang mga butang nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, gihimo na niya aron doon na tayo ikasulti sa uban. Mahitungod sa iya. But so sad, because many Christians, gabalik-balik sa simbahan, daghan siya nadawatan, pero giluom lang niya sa iyang kaugalingon, kay wala gid siya gisultihan. And so today, God is reminding us when we become a new creation, we become ministers of reconciliation. Akong usbon para maluwas ninyo, masuwat ninyo. When we become a new creation, we become ministers of reconciliation. Take note of that. This is our purpose. This is the reason why we are reconciled to God. Because God said He will give us this mission, this task, to reconcile others back to Him. I read a story about two brothers nga gibilinan sila sa ilang ginikanan og yuta. Tagnapulo ka hektarya. So tungod kay ang yuta nga 20 ka hektarya gitunga sa ginikanan, so ang pikas nga napulo ka hektarya sa magulang, ang pikas napulo ka hektarya sa mangod. For many long years, these brothers shared everything they had joyfully to each other. Every resources that they have, they shared it as brothers. Until one day, they got a quarrel. Nag-away sila. O sa kadlaw, nag-away sila. Sa taas ka katuigan, nga nagkasinabot sila. Tungod sa mga panalangin nga lang nadawatan. Nag-sharing sila for many long years. Pero pag abot sa isa ka sitwasyon, nga nabikil ang ilang relasyon, they had a deep quarrel and there was nothing left in their heart but bitterness. One morning, kini si John, ang magulang, nakamata siya sa tuktok sa usa ka tawo sa iyang pultahan. Pagsusi niya kung kinsa, it was a carpenter. Panday, nanuktok sa iyang balay. Sir, naaba mo ipatrabaho? Yung siya, uy, timing, nga niya ka, na ako'y ipatrabaho sa imo ha. So gidala niya ang panday, dito tunga-tunga sa ilang luti, sa boundary ba? Unya, ingon din si John sa panday, Day, Doy, kita kaning kanal diha, nga lawom kayo. Kanang ako igsoon sa pikas lote. Nagpadala diri og bulldozer. Gikalutan niya ang among boundary sa among yuta. Igsoon ko na. Pero gikalutan niya og bulldozer ang boundary sa yuta nga maglisod siya sa tabok diri sa ako, maglisod na pukog tabok sa iya. Nya gibuhat niya ni kay gusto niyang palaguton ko. Pero, Doy, timing nga niabot ka. Panday man ka. Kuralinig taas ka ay diri. Gikan na ng kanal, kuralan ni mong taas kayo. Para di na ko kakita sa iyang yuta.
para makabalos ko. Ana siya. So gibuldusan, gikalutan, gikanalan, ug lawom nga kanal, sayang manghod ang ilang boundary. Para di na sila katabok. Kay suko, puros kapaitan na lang, istorya nila. Sige lang inistorya, sige pasakitay sa matang usa. Hangtod nga, ni balos po siya, gipakuralan po niyag maayo. Unya, gibilin niyang panday dito sa boundary, tagaan niyag supplies ta ng materyales, may uli si John sa iyang balay. Sa diyang miligid ng mga adlaw, nahuman sa panday ang iyang trabaho. Di-report siya kang John, Sir, nahuman ang imong ipatrabaho, at talangon na to. Pag-abot ni John dito, sa boundary, yung siya, uy, wala malagi kural. Pero ang nakita ni John, tulay. Tulay ang gibuhat sa panday. Wala kabalo si John, nga sa diyang nagpanday na tong panday, nga gisugo ni John, nga pakuralan. Pero tulay ang gihimo sa panday. Ang mangguday, secretly, nagtanaw. Uy, ang akong kuya, gihimuan man niyag tulay. Na-touch ang manghod. And he began to remember those good old days that they shared together as brothers. Sa di gipanday ang tulay, gatulo ang luha sa manghod. Kagaw na huna, nga nung magtuod nga ako maninggi pa kanalan, nga igsuon man mi. Nga si John po, kay gusto mo balos, pakuralan ng taniya, apan ang panday gipadala sa Dios. Daily para mohimog kural. To separate them eternally. Pero naghimog tulay ang panday. Wala nakareact si John. Kay nakita ni John across the bridge. Ang iyang manghod, gatulo ang mga luha. Kuya, nag-abot silang duha. Tunga sa tulay, naggako sila. Unya, paglingi nilang duha, nang hipos ang panday sa iyang mga gamit. Uy, Brad, ayaw sang lakaw, isa. Dili na, mulakaw na ko. Kay daghan pa kog tulay buhaton. Now listen. Di na ito malalis usahay sa atong kinabuhi. There are things that maybe the Lord allows. But one thing I understand, it will not hurt us. But it will give us reason to be reconciled the more to God. Ang paghimog kural dili makatabang. Ang paghimog tulay makatabang. And this is the reason why God reconciled you to Himself. Because He wants you to reconcile others to Him as well. So in closing, balik ta sa atong text, 2 Corinthians 5:17. Ingon ini, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, and new life has begun. Verse 18. Anyone, usab, verse 17. Wala masumpay. Usab, verse 17. This means that anyone who belongs to God, to Christ, has become a new person. The old life is gone, and new life has begun. And all this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. To reconcile people back to God is impossible
if we are not reconciled ourselves as Christians. Remember that always. We can never do anything good to others if we are not living according to those principles. That's why today, God is reminding us that we are called for a mission to reconcile others back to Himself, back to Him. That's why, if there is anything that we need not to forget, is this. When we become a new creation, we become a minister of reconciliation. Therefore, we have the mission in this life, not just to enjoy the good things of God, but to share those good things to other people. Amen? Now, encounter delegates. This is what you need to understand. That what you are receiving today, sugod pa kagahapon, what you are receiving is not only for yourself, but for others as well. Amen? Amen? Yes? Kami mismo na bless mi nagtanaw sa inyo, nga bless mo ni Lord. Pero kinahanglan masabtan ninyo, nga nung gi-bless mo ni God. Kay gusto ni Lord, daghan pang ma-bless, pinaagi sa inyong kinabuhi. And we, PCCians, we are committed to help you. We are so committed to help you. Gikan karon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. But because of this pandemic, we cannot see each other openly. Di ta pirmi magkita tungod aning pandemic. So na ako'y hangyo sa inyo ha. Tabangi mi nga matabangan mo. Klaro ba na siya nga sabot? We are committed to help you until the Lord comes. Pero tabangi mi para matabangan mo. Unsay paagi atong buhaton para matabangan mi aron matabangan mo. Kung naamoy cellphone, kisay na cellphone, encounter deligis. Raise your hand kung na kay cellphone. Okay. Pisisiyan, kisay na cellphone. Diya sa internet, kamo nagtanaw, kisay na cellphone. Okay. Kini yung buhaton sa inyong cellphone. Ayaw, sige tanaw, Facebook lang. Sige like anang TikTok. Ayaw. Kung sa inyong buhaton na cellphone, para makatabang mo sa amo, aron makatabang mi sa inyo, mag-subscribe mo sa PCCC page. Magunsa? Mag-subscribe. Pastor, di ko kumao. Natay daghan dihang mga GRS, mga ushers nato, hangyiwa sila, mutabang na sila, para makasubscribe mo. Nga naman kinahanglan mag-subscribe mo? Because we want to extend more materials to support you so that you will not lose the fire that you receive from this place. Gusto na mo, ma-maintain ninyo ang kagawasan, ma-maintain ang kalayo, ma-maintain ang focus ninyo sa tawag sa Ginoo sa inyong kinabuhi. And the way for us to help you is to send you our materials. Kunya, mahitabo lang ni kung mag-subscribe mo. Because if you are not a subscriber, you will never receive any word from God through us. That's why, tungod sa among heart, gusto mi mo tabang sa inyo ha. Tabangi pod mi. And for you to help us, subscribe our channel. PCCC, subscribe mo. Para, pag mag-subscribe, islito ng bell nga button. After that, pag naatay pag-ong mga pagtulunan dinhi, nga mo pakalayo pa sa atong kinabuhi, para magmabungahon tagtanan, mo grow atong mga churches. Naay mo alarm sa inyong notification. Niya madawat dayon ninyo. Pag naay wifi, makita ninyo unsay gibuhat sa Ginoo dinhi. Nga posible buhaton pud sa Ginoo sa inyo. Nagkasinabot ba tag maayo?
Amen. Kisay natin, nalipay ka kayong Ginoo nagigsulti sa imo. Do not forget, when you and I become a new creation, we also become a minister of reconciliation. My prayer is that beginning today, until the Lord Jesus come again, God will use every one of us to be a minister of reconciliation. Amen? May the Lord embrace us every day with His loving kindness. And may the Lord always strengthen us with His joy. The Bible said, the joy of the Lord is our strength. And may the Lord give us wisdom always in our choices. Nga di ta madala sa atong emosyon. Now listen, ayaw pagpadalaan ng gibati nimo, ilaron ra ka anak. Feelings is not always strong. We need to think before we feel. Amen? Munang ang utok naa sa ibabaw sa kasing-kasing, para dili ang pagbati maguna sa ato. Kaya ang pagbati kini maguna tuyaon ta sa daghang nagkadai ang pagbati. Bisan usahay kinainit ang atong kinabuhi sa mga pagsulay, makabarog ta nga ligon. Unya tama kanunay ang atong disposisyon. Nganita maluya, magpabilin tang mamunga. Amen. Manindog tayo tanan mga igsoon. Hallelujah. Atong simbahon ng Ginoo, ato siyang halaran sa atong mga awit, sa atong mga kasing-kasing. Samtang mag-awit kita, tugutan nato ang Dios muhikap sa atong mga kinabuhi karong buntaga. Amen. Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, ako'y nalulugod, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, naglilingkod ako, Yes, Lord. kay buti mo. My Jesus. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin.
Hallelujah. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Yes, Lord. This is not just a simple song that we are singing, but dear God, this is a prayer from a heart that really longs to be transformed. Lord, we understand that apart from you, we are nothing. And we can do nothing as well. We understand, dear God, that all we need is to be in Christ, to become like Christ. This is your deep desire, Lord. And that's the reason why you reconcile us to you. The reason why you restore us. The reason why you have forgiven us. The reason why you embrace us in spite of who we are. Because you want us, Lord, to reconcile others to you. And so today, we understand, dear God, that we have a mission. Our mission is not only to enjoy the good things that you have done to us, but to share it to others. Because you love the whole world, not only us. You love every person all over the world. And Lord, we heard nga ang rason nga nung daghang mga tao nga naa sa gawas, dili makaanhi sa imong tigumanan, tungod kay wala di ay kaayo mga Kristiyano nga gaagda kanila padulong sa simbahan. Lord, knowing this, sadyang nasayra na mo kani nga ideya, Ginoo, nagahagit kini kanamo karon nga kini nga porsyento nga 2% lang ang nangagda sa uban. Ginoo, mudako ni nga porsyento. Kay mo apil na mo pangagda sa uban. Gikan karon. Ug hangtod sa imong pagbalik, Lord. Bisan sa sunod Domingo, di na mo sugot, Ginoo, nga kamera ang muhani og simbahan. Di na mo sugot, Lord, nga kamera ang muadto sa among simbalay. Di na mo sugot, Lord, nga kamera ang makahibalo sa imong plano sa among kinabuhi. Kay sugod karon, agdahon na mo, kutob sa mga tao nga suod sa among kasing-kasing. Agdahon na mo sila, Ginoo, aron sila usab makaila kanimo. Aron sila usab makasinati kanimo. Aron sila usab makadawat sa kaluoy nimo, Ginoo. Busa, tabangi kami, Lord. Help us to decide every day to change ang kapaspas sa among kausaban, magagad sa among desisyon kada adlaw. When we always decide and choose to be in Christ, transformation will arise upon our lives. And so, Lord, help us. Help us to soak our mind and our hearts with your word. Kay Lord,
Dagang panahon matintal mi sa among gibati. Usay magunahon na mi nga luoy mi. Kay magunahon na mi nga kami gidaot, kami gisakit, kami naalkansi. Pero di ay tungod lang na sa among pagbati ug una-una nga hawang kaayo tungod kay wala pa kini mapuno sa mga pulong mo. Kaya mong nasabtan, Lord, kung among kasing-kasing ug una-una puno sa imong mga pulong, wala nay luna ang dautan nga panghuna-huna. Wala nay luna ang dautan nga pagbati. Kaya among kasing-kasing natuhop naman sa imong mga pulong. Busa tabangi kaming tanan, Ginoo, nga kining among nasinatian karon mao kini sinugdanan para sa dagko pang mga butang nga imong ipahitabo sa among kinabuhi. Lord, tabangi kami nga dili mi moungot sa among sitwasyon karon. Help us to decide to grow more. Help us to decide to be like Jesus the more. Lord, more of you upon us. More of you upon us, dear God. This is our prayer. So that our lives will grow more and bear much fruit until you come. So Lord, I lift up to you everyone that are here today, listening to your word. And we thank you, Holy Spirit, for ministering to us, giving us spiritual understanding. Holy Spirit, help us that everything we hear today will not remain dormant in our heart, but it will become alive in us. Make it like a fire burning deep inside our heart until we go and tell others what you have done to us. And so, Lord, thank you for the lives of these my brothers and sisters. Thank you for your sweet presence this morning. I declare shalom to everyone today. Nothing shall be broken, nothing shall be wasted, nothing shall be lacking, and nothing shall be missing. Great wealth and special favor to be upon us. In Jesus' name. Amen. Thank you for being with us. Be sure to like and follow the Facebook page of Panabo Christian Community Church to be updated on our latest events. Sunday morning celebration starts at 8 a.m. here at PCCC. Sunday online celebration starts at 5 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Powerhouse online training every Wednesday at 7 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Stay at home and join the Saturday morning prayer from 5 to 7 a.m. Simultaneous prayer at 8 p.m. every day will also be done at the comfort of our homes. 90 Days Challenge, Dear Lovell, from December 1, 2020 to February 28, 2021. If you want to know God more and start up your abundant and successful new life with Him, start right now by subscribing to the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Don't forget to click the notification bell for you to be updated on the new videos 2 times a week. Let's make the world know about God's love by sharing it with your friends and family.